Happy birthday, Brother Jericho. Bukas? Oo. Bakit ka bukas? Oo, bukas eh. Oo nga. Bukas tayo.
Okay. Sound mic. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Yung mga sa labas po ay magsipasok na po. Tayo po ay magsisimula na ang ating pong morning worship service. Amen. Kayo po ba'y masaya? Amen? Amen. Parang hindi naman po halata sa inyo po mga mukha. Amen. Paano po yung masayang mukha? Amen. Pakita naman po. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Amen. Kung kayo po'y masaya, lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 126. Are you washed in the blood? Amen. Page 126 of our hymnals. Are you washed in the blood? Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. Happy Vintage Jesus. Ready, sing. Happy Vintage Jesus for the cleansing heart. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this heart? Are you washed in the blood of the Lamb? And first now. Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Sing stanza. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the mercy fight? Are you washed in the blood of the Lamb? And first now. Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? And last stanza. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and live. All be washed in the blood of the Lamb. And first now. Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Another song, page 8. Jesus saves. Amen. Page 8 of our hymnals, Jesus saves. Amen. First stanza. We have heard, ready, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. When the tide is all around, Jesus saves, Jesus saves. We're the news to every land, like the streams across the waves. Onward praise our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves.
Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest peace. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Yan yung kailangan marinig ng tao, kapatid. Amen. We must proclaim that Jesus saves. Amen. That's why this work is existing, mga kapatid. 40 years of God's faithfulness, preaching the gospel that only Jesus saves. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa pagtutuon ng mga naligtas ngayong umaga sa mga sumunod sa topic notice mo. Amen. Are you happy this morning? Amen. I don't know about you, pero ako'y masaya. Ako'y nasa simbahan. Amen. Dapat naging maging masaya. Amen. Sabi ni Kurt, parang hindi naman niya doon yung mukha ng masaya. Walang magagawa, yun na talaga yun. Amen. Alright, sige po tayo manalangin namang Diyos. Maraming salamat po Panginoon muli sa umagang ito pinagkalad niyo po sa amin. Thank you Lord for the good night rest. Thank you Lord for the good weather that you have given to us, oh God. Thank you Lord for the right decision that you have given to your people to be in thine house this morning po Panginoon. Especially po Panginoon sa aming po mga bisita. Na sila po Panginoon, paunap po Panginoon ng paanyaya. Sila po ay makarating ngayong umaga sa pagpanambahan. Salamat po Panginoon sa dalawang ama ng tahanan po Panginoon ngayong umaga na sumunod sa tubig bautismo. Si Brother Ryan po Panginoon, sumunod po Panginoon si Brother Marshall po Panginoon ay pala sa kanila, sa kanilang patuloy na paglago po Panginoon sa inyo. Bless you po Panginoon ngayong umaga, ang ayon pong pagpanambahan. Salamat din po Panginoon sa ayon pong Children's Department Sunday School, dahil po sa mga magulang ng kanilang mga maliliit na mga anak ay dinadala sa church po Panginoon upang maturuan ninyo pong mga salita. Wala po kayong ibang hangarin ngayong umaga kundi may taas sa inyo pong banal na pangalan. Tulungan niyo po Panginoon ang bawat isa po Panginoon, lahat digit ng inyo pong lingkod sa pangunguna, sa pagpanambahan, kayo pong bigay po Panginoon ng wisdom galing po sa inyo. At kayo po ang siyang managana sa aming pong puso't isipan, patawad po sa pagkukulang pagkakasala, mahal po namin kayo, lahat ay dalagin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli sa inyo pong pagtayo. At muli magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Welcome po sa ating Sunday morning service, mga kapatid. Praise the Lord sa natapos nating Sunday school lesson. At may mga series of lesson pa tayo about decision making, mga kapatid. Kung kayo po ay meron pong apps, mga kapatid, ay makikita po natin yung ating pong church calendar. Okay? Kung meron po kayong apps, ay nandiyan po yun sa page 3. Yung ating pong church calendar for the month of June. Tamang-tama po bukas mga kapatid, June 1 mga kapatid, ay meron po tayong men's fellowship. Amen? I invite all the men. Amen? Parang walang men dito. Amen? May men po ba dito? Amen? Especially po mga tatay. Kasama po mga young people. Kung kayo po yung mga tatay, ay mga anak po ninyo, mga lalaki, ay pwede nyo pong isama kapatid. And we'll have a fellowship in the church here. Mga kapatid, dito po tayo. Ay 9 o'clock. Pwede na kayo magdala ng baon nyo. Dito po na tayong magkain-kain. Amen? Amen. Amen. Mas gusto naman, mga ladies na lang kaya. Amen? Pero ladies, meron kayo sa June 7 po kayo. Dito kayo sa church naman po. Sa Sunday po yun. Ladies Fellowship, afternoon po yan. 1:30 p.m. Pero bukas po 9 a.m. po tayo mga tatayan. So that we'll have a sign to fellowship together. Kaya mga usapang lalaki lang ito, kapatid. Amen? Usapang lalaki lang, mga kapatid. Kaya bukas ay nasahan ko po ang bawat isa kayo pinandirito. Mga katabayan, even mga wises natin na mga kalalakihan. And then we'll have our area evangelistic meeting. Okay? Starting June 5 is coming Friday. Diyan po tayo sa West area, sa Peña Blanca. Amen? So diyan po tayo sa Peña Blanca sa Friday po, mga kapatid. At 6 p.m. Ng hapon po sa Friday. Diyan po tayo. Nice pong sumama po kayo. At ewan ko kung saan pong lugar ang inyo pong nais pong pagdausan. Kayo pong bahala, mga kapatid. Amen? And then sa June 12 po, mga kapatid, sa North area, pinag-usapan po namin kahapon, if God willing, doon tayo, mga kapatid, sa Solana naman po. Amen? Yan kina Ate Nes. Ano si Ate Nes? Parang umalis na siya. Nagdagan siya.
Doon tayo sa barangay po doon, no, kapatid, sa barangay court. Pag-pray po natin, payagan po. Pero papayagan naman yun, no, kapatid. Doon po tayo sa barangay court. Nakapag-invite po tayo doon sa lugar po nila, sa kanilang barangay, ng mga tao upang makapag-share ng gospel. Amen? Kaya join po kayo, kapatid. And then, sa south area naman po tayo, sa June 19. Huwag po sa location maganda, doon sa barangay niyo din po doon, sir. Alag, doon tayo. Mag-evangelistic po tayo, mag-ipon po tayo doon. Simple lang, magpamerienda lang siguro kayo ng juice at saka tinapay, okay na yun sa McDonald's, man. And great, mga kapatid, sa per area, kayo po magtulong-tulong po dyan, mga kapatid, man. And then, sa East 1 po tayo, mga kapatid, sa June 26. Ngayon, magkaroon po tayo ng reorganization sa ating area dito sa East, sa Tugigaraw. Okay? Babaguhin po natin yung hati, mga kapatid, sa Tugigaraw. Okay? Ng East 1 sa East 2. Kasi masyado makalat na po siya, mga kapatid. Ay, babalik ko po dito sa Ugak, mga kapatid. Ugak, Norte and Sur. Dito, straight po, mga kapatid. Papunta po dyan, Karitan. Papunta po dyan, Kagay, mga kapatid. Hanggang dito, meron po tayo dyan sina ate Connie. Yan sa may Libag, mga kapatid. Yan po yung East 1 natin. Ang isto po natin, Kataggaman area, tapos Buntun, Palwa. So yun po yung magiging isto po natin, mga kapatid. Amen? Amen? So yun po yung ating po magiging hatian ng ating area po dito sa Tugigaraw, mga kapatid. So ang ating isto dito sa Tugigaraw, kabilang po dyan sa Kataggaman, yung 3 barangay ng Kataggaman, tapos Palwa, 2 barangay ng Palwa, Buntun, mga kapatid, hanggang doon sa Bagay. Yan po yan, mga kapatid. Until such time, ang Panginoon magdagdag pa sa ating saan na punan. Amen? So yun po yan. At ayun naman po dito naman po ang isto, kasama ang Ugak. Ugak Norte, Ugak Sur, at Karitan, at Kagay, dito, saan pa? Sa Libag, mga kapatid. Saka sa, ano pa na nun? Sa Sister Lala? Kapatan. Yan. Mamaya si Sister Lala, wala siya ng area, amen? Hanggang sa Kapatan. So, naunawaan niyo po yun, mga kapatid, amen? Sino po yung mga iswan? Pakitaas ng kamahing iswan. Yung bago na sinabi ko, iswan. Yan, sige. Sama kayo. Ugak po kayo, sir. Kasama kayo. Iswan po kayo, sir. Amen? Kasama kayo sa iswan. Okay. Sa Ugak. Okay. Ugak Norte, Ugak Sur. Okay. Amen. Praise the Lord. Sino po yung isto? Isto. Yan. Amen. Amen. Yan. Yung bagong isto na. Yan. Ito. Katagdaman na sila. Kay isto na sila. Amen. Kayo ay iswan kayo. Karitan kayo, di ba? Okay. Iswan po ito mga tayo. Amen. Praise the Lord sa ating po mga bago. Kaya, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Kaya, yun po. Yung isto po ay sa July na po. Kahit June pa lang po ito eh. Kaya sa June 26 po ay East 1 po tayo. I am praying. Hindi ko pa nakausap si Ate Connie. Pero sa tabi po ng bahay po nila, meron pong covered port. Maganda, doon po tayo makapag-gather, mga kapatid. Tulong-tulong tayo, mag-invita po tayo doon at magkaroon po tayo ng evangelistic po doon. Amen? Amen? Kaya East 1, mga kapatid, kayo po ang mag-usap-usap na mag-contribute kayo ng pampamerienda. Amen? Simple lang ako eh. Juice lang, mga kapatid. Sarapan gibar, okay na yun. Siguro, Diyos na tinimplang lang, kapatid, pang BBBS na isang timba na, isang drum na tubig, saka isang pakete ng Nestea, right? Okay na yun, basta may kaunting lasa. Lagyan mo yung 1 kilong asin. Pero ang goal natin, mga kapatid, ay makapag-praise ng gospel, amen? Yun po yung ating goal. Sentro, ang kasama sa East 1, hindi ko pala nabanggit, Sentro. So, East 1 po yan, kasama po yung Sentro. So, nating kakalimutan po yan, mga kapatid, amen? So, nandiyan po yan sa ating pong and then, gusto ko yung pong ay ipaalam, mga kapatid, na meron po tayong item sa mga bata po natin, ng mga bago po, meron po silang natatanggap, mga kapatid, na item. Kung may mga anak kayo na maliliit, meron pong ibinibigay sa kanila na maliit na slip po yan. Nakalagay doon, I can do all things to Christ which strengtheneth me. Ano po yung katumbas po doon? Meron pong incentive. Pag sila po ay maayos ang bihis, pag sila po ay on time, yung anak mo, laging late, walang natatanggap ng gano'n, amen? Kaya kung sila po'y on time, meron po silang gano'n. Pag sila po'y nakapag-recite, nakapag-memory verse po sila, meron po silang binibigay na item. Iniipon po nila yon. Twice a year po, ginagawa po natin, binibigay po natin yung incentive. Kaya gagawin po natin yan sa June 28 for our Recognition and Promotion Sunday. Kaya kung magkano po ang inyo pong may bibigay, mamaya po sa offering, lalagay nyo lang po dun sa others for kids incentive. Yun lang po yung ating pong ibibili, mapatid na ibibigay po natin sa kanila. Amen? We do that twice a year, December and June. Okay, December and June. Kaya marami na po silang ipon ngayon.
Alam niyo po ba, yung mga iba po sa kanila, hindi na nga nila ginagamit. Actually, pwede nilang pambili yun ng merienda. Pwede nilang pambili ng merienda yung naipon nilang Iken. Pero hindi nila ginagamit kasi inaantay po nila yung incentive po nila this June 28. Amen? Iniipon po nila yun, mga kapatid. Kaya baka mamaya akala niyo po ay wala lang yun. Meron pong halaga po yun sa kanila. Amen? Kaya I would request mamaya po, kayo po ay merong extra blessing, ay maglagay po kayo dun sa others mamaya sa ating offering. Huwag niyo pong ibabawas sa tithes in offering niyo. Amen? Yan po idagdag, ay lagay po natin for our Iken incentives for kids. Huwag natin kalimutan ang ating prayer meeting mga kapatid every Thursday. Amen? At 6 o'clock p.m. Last Thursday ay kaunti lang. Pagkatapos natin madami ng youth camp, biglang baba naman nung Thursday. Ang ating attendance lang last Thursday is 28. Diba? Talo po kayo ng ating prayer meeting mga kapatid. 1.5 hour lang po yun. 6 o'clock to 7:30 and we pray one to another. Amen? Actually, kahit wala ka dito, pinagpipray ka namin kapatid. Amen? Kaya mas maganda, nandito ka na rin para kasama ka sa pagpanalangin. At mamaya nga po, 1:30, huwag natin kalimutan for our youth service. Meron po tayong speaker mamaya sa ating youth service. Amen? Meron tayong speaker mamaya sa ating youth service. And then 2:30 for our afternoon service. Amen? I'll be back this afternoon at 2:30. Amen? Kaya balik po kayo mamaya mabalik. Huwag niyo pong kakalimutan yan. And praise the Lord. Bunga ng ating pong soul winning. Praise the Lord. Salamat po sa mga bisita po natin na pinagkaloob po ng Diyos. Sama po natin ngayong umaga. Ang bayo po ni Brother Landro. Okay? Anong couple, praise the Lord, kasama po nila si Kuya Marshall, amen? At kanina po yung nabautismo. Kuya Marshall, taas ang kamay nga po. Yan, amen. Siya po ay nagkaroon ng glaucoma 2007. Nawala po ang kanyang paningin. Praise the Lord, ngayon nadala po ng kanya pong bayaw po dito. At ngayon po ay praise the Lord sa po ito. Tumagal sa Panginoon, ngayon tumunod sa tubig bautismo, amen? Salamat po sa Anog couple, kasama natin ngayong umaga. Third time, sila makadalo po dito, amen? Meron po tayong mga first time din po dito because of our soul winning. Praise the Lord, salamat sa kanilang pagpapaunlang. Sa lugar lang po ito, mga nawit isang po kahapon. Ngayon nasundo ko, nandiyan po sila, kasama natin ngayong umaga, mapatid. Ang mag-aama, kasama po natin si Brother Ryan. Tayo po kayo, sir. Sir Ryan, tayo po kayo sa pagkakay. Ito po sa likod. Siya po sumunod sa tubig bautismo. At dalawang anak niya po yung nandoon. Si Milan. Yan, Milan, saka si Sydney. Talagang pang-Europa. Diba? Amen? Siguro ang plano nito, magkakanak siya lahat ng kontinente ng mga batid na bansayo. Milan, si Reed, saka ang tao na ito, si Sydney, kasama po niya mga batid. Praise the Lord, kasama rin po natin mga batid si Ate Nelly Fernando. Praise the Lord, tayo po yung ate. Kasama niyo po yung kanyang isang apo, mapatid, si Caden, Art Caden, nandun din po sa ating pong Sunday School. Praise the Lord, sila po yung nasharean ko kanina umaga, kahapon lang po kapatid, at maaga sinundo ko. Praise the Lord na sila po ay nag-decide na makasama sa biyaya ng Diyos. Amen? Meron akong bisita, 5 kapatid, ikaw ilan. Nasaan ang bisita mo kapatid? Sabi ko nga po sa inyo kapatid, matatapos na po Mayo, 5 months na po, tapos na. 7 buwan na lang. 7 months na lang kapatid, amen? Dapat tayo po ay pagbungahin ng Diyos, amen? Amen! Our goal, kapatid, yan po yung nais ko pong sabihin sa mga tatay bukas. Okay, pero ngayon, nandito na po tayo, kaya nais ko pong sabihin, magkaroon tayo ng goal, kahit isa lang bunga, isa lang. Isa lang kapatid. Isa lang. Okay? 7 months na lang kapatid, amen? Na tayo po gagamitin ng Diyos, amen? Praise the Lord, kasama po natin ang Halandoni couple. Praise the Lord, si Brother Elmer, si Sister Joanne. Amen? Mag-isip si Sister Joanne, next week sila po yung magpabaptize kasama ng kanyang panganay. Amen? Margo, sabi ko kaya makausap ko muna po sila. At salamat po sa Panginoon na ang Diyos ang siyang kumikilos. Amen? At salamat sa mga bago natin na nagpapatuloy this year, na dinagdag po ng Panginoon. Si Ate Corazon, ito po magkaibigan na ito, Sister May, Sister Marijen, si Daniel. Tama ba? Daniel, no? Kasi Daniel din yun eh. Si Daniel din yun eh. Man. Saka si Rachel. Tama? Rachel. Tama, si Rachel. Amen. Rachel, nandun sa likod. At salamat po sa Diyos, mapatid, na ang Panginoon ang siyang nagdadagdag. Amen? At huwag kang mawawala. Amen? Kasi ang Diyos ang nagdadagdag. Amen? Huwag kang mag-minus. Amen?
Are you happy that we have visitors, amen? Mas masaya pa yun pag lalo ikaw ay mayroon kang bisita mismo, amen? Pero yan, nagbisita natin lahat. Yan po yung pinag-pray natin sa Panginoon. It is the Lord that worketh in the heart of the people, amen? Kaya tayo po yung magsitayo at tayo po i-welcome natin ang bawat isa, especially mga bisita natin. Pamayan po natin with a smile, amen? Okay, huwag hinga na, smile na nga, amen? Sige po, ikot po kayo. Let's sing the song. Welcome, let's sing. Welcome to CBBC. Welcome to CBBC. We'll sing a song. Our message is from God's word. Oh Christ, the living way. You want to say, oh, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Here, hallelujah, there's a welcome, there's a welcome, there's a Christian welcome here. Kung kilala mo si Kristo, ligayang buhay kung siya'y maggusto magabuhin ang iyong buhay at siya'y katamnan ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Maligaya po talaga kayo, amen? Amen. Ang tunay na maligaya. Ay, si Tatay Jose, mapatid, amen? Hindi ko na nakalimutan. Bago rin po, dinagdag ng Panginoon last month, amen? Oo, si Tatay Jose, praise the Lord. Sige po, kayo po makakupo at tawagin natin mga ushers. Tayo po dadako sa ating pagbibigay. Amen. Balik ko po, you want to be a blessing po sa aking po mga children's department, Sunday school, ay po ay maaaring magbigay for our ICANN incentives po nila sa June 28 po yan na gaganapin para mga bata natin, mga kapatid, amen, ay ma-appreciate ang kanilang ginagawa sa Sunday school, amen. Just carry naman, mga kapatid, mga 1 billion, okay na yun, amen. Pagamit po natin yung kapatid sa kanilang consent. Huwag natin kalimutan ang ating pong mga commitments, amen. Bukas po ay yun ulit, mga kapatid, ang ating pong Mission House Rental Commitment and our tithes and offering, amen. Are you blessed, amen? And are you happy, amen? Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Ay pinagbibigay ng masaya, ang Diyos ang nabibigyan ng kapuran. Pero mga bisita po, hindi po namin kinayaan sa gawain ito. Okay, hindi po namin kinayaan sa gawain pagbibigay. But if you want to be a part, you want to be a blessing, ayan po yung malugod po namin mga kapatid, amen, na ina-appreciate, amen? And I believe ang Diyos ang magpapala po sa inyo. Sige po sir, ipagpray niyo po ang ating kalog ngayong umaga. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangarihan sa lahat. Maraming salamat po Lord sa araw na ito na bigyan mo kami ng kalakasan at dinala mo kami Lord dito sa iyong baysambahan upang makapanambahan Lord sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Lord sa mga pagpapala at pag-ingat mo sa amin sa mga nakaraang araw. At maraming salamat po din po Lord sa mga bisita na inyong pinagkaloob sa araw na ito. At salamat po Lord sa dalawang katatayan na to sumunod po sa tubig baptismo. I bless niyo po Lord
aming buong maghapon na gawain sa araw na ito. Yes. At maraming salamat po Lord sa natapos na Sunday School. Salamat po sa mga mensahe namin napakinggan. Dalangin po namin Lord na ito ay aming may apply sa aming mga buhay po Yeah. Lord. At dalangin po namin Lord na i-bless nyo din po Lord ang aming morning service. Ihanda mo po Lord ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong salita at pakalinisin mo po ang aming puso't isipan sa kasalanan upang wala po maging hadlang sa aming pagsamba sa iyong harapan. At bigyan niyo din po ng wisdom ang inyong lingkod na magpahayag ng inyong salita upang maunawa namin Lord ang aming mapapakinggan. At i-bless niyo po Lord itong aming pagbibigayan sa umagang ito. I-bless niyo po ang bawat isa. Bigyan mo po ng kakayahan na makapagbigay upang meron po magamit dito sa inyong gawain sa tuwing araw. At Yes. turuan mo po kami Lord na ibalik po namin ang nararapat para po sa inyo. Patawarin mo kami Lord sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Mahal po namin kayo. Ito ay dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you as you give. Amen. Bago po makalimutan, ang ating cleaners din po is South area, amen. Dapat maglinis mo po tayo ongoing at bago mamaya ng service, dapat maayos ang ating pong paghapon po kasi parang watak-watak na tayo. Dapat maayos pa rin po, amen. Amen. Dapat na iayos po bago magsimula po ang ating afternoon service, mapatid, amen. Bagat hindi dahil hapon na, mapatid, ay matutulog ka na lang, amen. Amen. South area po ang ating cleaners po ngayon po mabutid. And then mamaya nga po, huwag natin kalimutan afternoon service. Sunday morning is for the Lord. And Sunday afternoon is still for the Lord. Amen? 1:30 youth service and 2:30 for the afternoon service. Tayo po magsitayo, awitin po natin mabutid. Page 61 Tagalog, sa likod si Kristo'y buhay. Amen. Awitin po natin ang malakas at masigla. Page 61 sa likod si Kristo'y buhay. Williams. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Awitin po natin first stanza. Buhay ang Kristo ng aking ready, sing. Buhay ang Kristo ng aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, tinig niya'y maabot, mapagpalang kamay. Sa tuwing ay malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko ang kakbay sa matibutala.
lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 38, Trust and Obey. Amen. Page 38 of our hymnals, Trust and Obey. Amen. Nandiyan na po ba? Amen. Amen. First stanza, awitin mo natin malakas at masigla. First stanza, when we walk with the Lord. Ready? Sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. First now, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Second stanza. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a love or a fear, nor a sign or a tear, can abide while we trust and obey. First down. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. And last stanza. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says He will do, where He sends He will go. Never fear, only trust and obey. One more now. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Amen. Trust and obey. Amen. Kung tayo po ay tunay na nagtitiwala, susunod tayo. Amen. At tayo po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi, pangangaral ng salita po ng Diyos. Mga kapatid, ihanda natin puso't isipan. Amen. Tayo po manalangin, mapakinggan natin special number, Dakilang Diyos. Muli salamat po, Panginoon, sa nagampan ng bahagi na po namin pong pagpanambahan ngayong umaga. Mga awitan po, Panginoon, at sa lesson kanina sa Sunday School, amin pong kaloob po, Panginoon, na ibalik po, Panginoon, sa inyo with our tithes and offering. Laban po, Panginoon, sa choir po, Panginoon, songs. At papalain niyo po ngayong umaga po kayo pong salita na siya may papangaral. Kayo pong siyang kumilos po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, niyo pong lingkod na gagamitin. I-bless you po ang awiting ayong pong maririnig. Mayanda po sa tisipan ng bawat isa sa palatay. Dalangin po namin iling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated. From the very start, a purpose in your heart to do what's right. You never question why. Never count the cost, or everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do the right till the stars fall. Do the right
po yung ating pong nanalo sa ating singing contest, yung ating youth camp, amen? Praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa Diyos, sa mga bata na natuturuan na umawit para sa Panginoon, amen? Kaya yan po yan, mga kapatid. Nakagat lang ng aso, gumaling umawit, amen? Yan mga kapatid. Ang galing na kanyang palsweto, di ba? Biro talagang kukuha niya yung pag-control ng kanyang boses. Pero yan ay gagamitin talaga sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. It would be a great blessing, amen? Dalawang magkapatid yan, mga kapatid. Sila yung mga soul winner, mga kapatid. Praise the Lord. Kasama po sila soul winning. Wednesday soul winning. Saturday soul winning. Kasama po sila. Tuwag-tuwa nung last Wednesday, sabi niya, Pastor, may souls won ako. 7 souls won. Ang bata. Ano yan, mga kapatid ko? Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang Diyos hindi po limitado, kapatid. Amen? Kayang gamitin ng Diyos ang sino mang nais magpagamit. Amen? Amen? Kaysa naman ang aawitin ng mga yun, mga kapatid, spaghetti pa baba pataas, amen? Gagamitin nila, do right, amen? Ang ganda ng mensahe ng awitin, do right. Okay? If you are all alone, do right, amen? Ay, ang iba ay gumagawa ng mali, still do right, mga kapatid, amen? Because right is right and wrong is still wrong, amen? Salamat po sa awitin yan. Tayo po magsitayo ngayong umaga at tayo po dadako sa ating pong mensahe. I believe, mga kapatid, na ihanda ang ating pong puso at isipan sa awitin yan, amen? Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, ang iba sa inyo memorize po ito, ang iba sa inyo ay life verse po ito. Okay? Pero ngayong umaga, yan po yung ating pong pagbabatayan ng ating pong aralin. Galatians chapter 2. Ang Galatians po, mga kapatid, chapter 2 ay pagkatapos ng chapter 1. Dali nyo lang po matagpuan. Kung natagpuan nyo po yung chapter 1, part yun, chapter 2 na, diba? Kaya muli, mga kapatid, challenge ko ang bawat isa mag-memorize ng books of the Bible, amen? Kaya mamaya nga po, mga kapatid, ay balik natin yon, magkakaroon ng recitation of the books of the Bible, amen? Mamaya nga po, meron pong mag-recite na 2 ng books of the Bible. Sabihin ko na, para at least mapaganda kayo, from is 1, amen? Pag wala, ay magbubulta kayo. Ay, from is 1, dapat meron pong makapag, ngayon, sabi, wag na nga lang ako magsimba. Yun lang. Okay, basahin natin Galatians chapter 2, verse 20. Ready, read. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung ating tatalugin, sabi po ng Bible, ako ay naipako na, ay kasama ni Kristo. Pagaman ako'y nabubuhay, ngunit hindi ako, sabi niya. Ngunit si Kristo ang siyang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ibinubuhay ngayon sa laman, ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Sabi po ng Bible yan, mga kapatid, I live, yet not I, but Christ. Ako'y nabubuhay, hindi na ako, kundi si Kristo. Ay umaga ang ating mensahe, not I, but Christ. Amen? Not you, but Christ. Amen? Not us, but Christ. Amen? Personal, not I, but Christ. Tayo muna manalangin namang Diyos namin na sa langit. Muli, salamat po, Ama, sa inyo pong salita na inyo pong binasa. Kayo po siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan po, Panginoon Lord. Kayo po pa'y mabigay ng wisdom sa inyo pong lingkod. Empower niyo po, Panginoon, O God. And you work in the midst of the heart of your people this morning, Lord. Kung meron pa po dito, hindi pa po tiyak ang langit. Lord, na po'y maunawa ng simpleng para na Diyos ng kaligtasan. Tanggapin kayo, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas. Kablayan niyo po, Panginoon, salamat sa awiting ayon pong narinig. At ako'y naniniwala na ihanda ang puso't isipan ng bawat isa. Muli, kung anong pong kasalanan nakikita niyo po sa aming pong puso't isipan, pakalinisin niyo po. Patawarin niyo po kami upang wala pong magsilbing balakid po, Panginoon, sa aming pong pagtanggap ng pagpapala na niyo pong mga salita. Sa pangalan natin, dalangin po namin may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kayo po'y makakaupo na. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pagtayo. Dito makita po natin sa Apostol Pablo, mga kapatid, na siyang nagsasabi, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. To live in this world, brethren, is not about us. Amen. Ang mamuhay sa mundong ito, mga kapatid, it's not about you, it's not about me, it's not about us. Amen. It is about the one who created us. Amen.
Ito po'y patungkol sa nag-create sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nakita po natin ang tao, hindi nila kinikilala ang Diyos na siyang naglalang sa kanila. Kaya hindi sila nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. You see, mga kapatid, nakita po natin sa mga secular studies, mga tao patatalino, itinuturo na ngayon ang tao po'y galing sa unggoy. Bagamat mayroon po mga tao na parang kawangis ng unggoy, hindi nilang pa rin yan ng Diyos. Amen? Huwag kang magpaniwala. Kita mo yan, nag-aral po sila sa secular, nagpakatali-talino sila, kapatid. Tapos matatapos po sila sa conclusion ng tao galing sa unggoy. Because of evolution. Kapatid, hindi pa ako katandaan. 47 years old pa lang ako, kapatid. Hindi naman nakatayo, man. Siguro sa lakad, man. Pero wala pa akong nakita unggoy, mga kapatid, na naging tao, man. Si tatay, 90 years old na. Tatay Jose. 90 years old ka na, di ba tayo, man? Siya na ang pinakabata sa atin dito, amen? May nakita ka na bang tatay na tao naging unggoy? Meron na ba? Sa tanong buhay mo? Ako naman yung sinasabi kita. Because of evolution, mga kapatid, di ba ba? Yan ang kanilang katuruan. Kaya sila nag-aasa ng unggoy, amen? Pero alam niyo po, isang araw, nagreklamo mga unggoy yan. Doon sa Plaza Miranda, nag-rally sila. Nag-rally mga unggoy. Nakalagay doon sa placard nila, nagsalita mga kapatid yung leader nila. Hindi kami naniniwala ng tao galing sa unggoy. Sabi na, bombiro? Sila pang nagreklamo Oo, nagreklamo sila. Hindi kami naniniwala ng tao galing sa unggoy. Sabi ng mga unggoy mga kapatid. Bakit? Kasi kayong mga tao may bakla, unggoy kami wala. Kasi kayong mga tao na singgero at mga sugaron, kami wala. Bay, matino pa yung unggoy Amen? Pero ngayong umaga, kapatid, naunawaan po natin, tayo po lahat galing sa kasalanan. Amen? Tayo po lahat galing sa lusat ng kasalanan. Kung isa-isain natin ang kasalanan natin na lahat nandito, mga kapatid, hindi magkakasya ang maghapon. Amen? Hindi magkakasya ang isang buwan. Amen? If you are just but honest enough. Amen? Pero salamat, kapatid, merong Diyos na naawa sa atin. Amen? Merong Kristo na nahabag sa atin. Inabot niya tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Inabot niya tayo para hindi na tayo magdurusa ng ating kasalanan sa apoy ng impyerno. Inabot niya tayo, mga kapatid, sapagkat gawa ng kanyang pag-ibig. It's not about you, but it's all about His love. Amen? So what? Kung pupunta tayo sa impyerno, Diyos pa rin naman siya. Amen? Do you understand that, mga kapatid? Amen? So what, mga kapatid, kung hindi tayo kikilala sa Kanya bilang Diyos? So what, kung tayo po'y magpapatuloy sa kasalanan? God is still God. Amen? He still owns the universe. He still owns the earth. But because of His love, not because of you, He came for us. Amen? Kaya sabi ng Apostol Pablo, not I, but Christ. Hindi po ito patungkol sa iyo, kapatid. Ito po'y patungkol sa nag-create sa atin at hindi lang niya tayo create. Tayo po yung mga kapatid, iniligtas po niya. How did God created us? When created man, when He created man, He created in His likeness, sabi ng Bible, without sin and perfect in order for Him to fellowship and worship the Holy God. But man fell to sin. But because of His love and mercy, He rescued us, mga because He is not willing that any should perish, but the Bible says in 1 Peter chapter 3 verse 9, amen? Sabi ng Bible, the Lord is not slack concerning to His promises, as some men count what? Slackness. But He is long-suffering to us one. Then si Tatay Jose, 90 years old, umabot, bihira na pong aabot ng ganyan, amen? Napakabuti ng Diyos, napakahaba ng suffering, napakahaba ng ibibigay ng pagkakataon ng Panginoon para maabot siya. On the age of 90, siya po'y maliligtas. Amen? That is long suffering. That's how God is long suffering to us. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagtimpi sa atin. Nung tayo po'y nagkasala, nagalit ang Diyos. Salamat sa kanyang galit. Hindi niya tayo pinatay. Amen? So, kung tayo po'y pinatay, nandun tayo sa impyerno, mga kapatid. Amen? Na nagdurusa, mga kapatid. Sabi ng Bible, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance, sabi ng Bible. Kundi ang lahat ay magsisi, sabi ng Bible. Kaya nga ako, bago pa pupunta kanina, kapatid, na sinundo ko yung mga sinundo ko, mga kapatid. Okay, nagpipris na ako dun sa sasakyan. Okay? Nagpipris na ako sa sasakyan. Yung gusto, paano ganyan? Mababago po kayo kung kayo magtitiwala sa Diyos, sabi ko. Amen? Hindi kayo mababago kung sarili kayo magtitiwala kasi tayo tao lamang. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay susceptible to sin. But praise the Lord, we have a holy God. We have a powerful God. We have an infinite God. We have an infallible Word of God that changes life. Amen? It's not you. It's not I.
But Christ, mga kapatid, it's all about God. He came not because of your sin, but because of His love and mercy. Gawa ng kanyang pag-ibig sa ating kapatid. Gawa ng kanyang awa sa atin. Ayon tayong pumunta ng impyerno. He saved us to restore how He created us from the beginning. How did God create us from the beginning? Perfect, without sin. Ang sabi ng Bible, Ephesians 4:24. Tingnan natin. Magkatabi lang po yan. Galatians, Ephesians. Galatians, Ephesians, chapter 4, verse 24. Ang sabi ng Bible. Alay kay ligtas na. Are you saved? Kayo mo ba'y maliwanag na talaga tumanggap kayo sa Panginoon? Amen? Dapat ito ka na ngayon. Sabi ng Bible sa 4:24. Okay, 4:24 ng Ephesians. Ready? Basa. And that. He put on the human which after God is created. In what? Righteousness and in? You see? That's how God created us. In righteousness and true holiness. Sabi ng Bible, sa katwiran at totoong kabanalan, sabi ng Bible, true holiness. Kasi bakit? Meron pong false holiness. Amen? Amen! Hindi po yung banal, kapatid. Hindi ka parang hindi magbasa ka, banal ako. Hindi ako pwedeng tumawa. Banal ako. Hindi po yung kabanalan, kapatid. Ang kabanalan, ipinapakuhay mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, we are created in righteousness and true holiness. Pero nasira po yun nang tayo po ay nasadlak sa kasalanan. Because Adam sinned. Mga kapatid, the first man of the universe, the first man in the earth, mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa ating, sabi ng Romans chapter 5 verse 12. But praise the Lord, ibinalik yan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na ang Panginoong Jesucristo. Amen? He saved us. You see, He created us, but fell, meant to sin. But God doesn't want us, mga kapatid, to stay that way. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen? Upang tayo po'y mahugasan sa ating mga kasalanan. He saved us, not all about you and me. It's all about Him. It's all about His love. Now that we are saved, we must learn, mga kapatid, that the life that we are now living is not you, not me, not I, but Christ. Amen? Ay dapat maunawaan natin, ma-appreciate natin ngayong umaga, mga kapatid, gaya din naman Apostol Pablo. Sino ba po si Pablo, mga kapatid? Bago siya naligtas, siya po, mga kapatid, ay isang Pariseyo. Siya po yung mga kapatid, lawyer, mga kapatid, si Pablo. Okay? He is lawyer, alam niya po ang batas ng Diyos, akala niya siya ang tama. He is one of the Sanhedrin. You know what is Sanhedrin is, mga kapatid? One of the judges, mga kapatid, of the Israelites. Sila po yung pinupuntahan, mga kapatid, ng mga Israelita para mag-judge ng kanilang kasalanan. May mga lalapit, kasalanan mo, ikaw, kulong mo, yan, hindi pwede yan. Sila, ganun po siya. Bakit? Because what? Ay, alam niyo pong batas. Kaya isang bagay, mga kapatid, na hindi niya alam at hindi niya tinanggap, una, si Kristo. Kaya akala niya, yung mga Kristiyano mali, siya yung tama. Kaya ginagawa ni Pablo, pinagpapatay niya mga Kristiyano. Yung mga ganitong simbahan, he make havoc of the church, sabi ng Bible, Acts chapter 9. What does it mean? He make havoc. And he is slaughtered, sabi ng Bible. Pinagkakatay niya ang mga disipulo ni Kristo during that time. Pero praise the Lord, mga kapatid. In Acts chapter 9, pababa po doon, mga kapatid, siya po ay naligtas. Amen! Nakakilala sa Panginoon. Eh, siya nakakilala sa Panginoon. Dati, siya po ang nanguhuli. Ngayon, siya na po yung nahuli. Ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay niya niyo, mamita natin mamaya, mga kapatid. Kaya siya nagsasabi, not I, but Christ. So number one that we can see here, mga kapatid, tatlong bagay lang ito. Tatlong bagay lang ito, mga kapatid. Nandiyan na rin po sa talata nating binasa, balik tayo sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi ng Bible, Galatians chapter 2 verse 20, sa simula, ready read, I am number one. Kaya tigil na. I am crucified with Christ. Number one, we are crucified with Christ. I am crucified with Christ. Tayo po'y ipinako na, kapatid, kasama ni Kristo. Kaya kung tayo po'y ipinako na, mga kapatid, wala na tayong magagawa sa ating sarili. Amen? Wala na dapat tayong magagawa sa ating sarili. Hindi na dapat tayo po masusunod, mga kapatid. We are actually literally crucified with the Lord Jesus Christ on the cross because He personally brought all of our sins on the cross of Calvary, carrying in His body our sins penalty. Dala-dala niya ating mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Naaalala ka ng Panginoon kahit hindi ka pa ipinapanganak. Alam niya na isang araw ikay ipapanganak at ikaw ay magkakasala. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8. But God, dapat alam niyo po yan, mga basic, mga kapatid. Commended, you see? Sabi ng Bible, commended, you see? Hindi niya sinabing give His love eh. Commended.
ipinagtugupilin, ipinag-utos niya ang kanyang pag-ibig sa atin. That, sabi ng Bible, while we were in sin. Ano yung sabi ng while? Habang ikaw ay nagkakasala, habang ako ay nagkakasala, sabi ng Bible, Christ died for us. Ano yan? Habang tayo po ay nagpakalulong sa kasalanan, sabi ng Bible, Christ died for us. Amen. Christ died for us. It means to say, mga kapatid, He brought, mga kapatid, your sins penalty on the cross of Calvary. Amen? That's why we are crucified with Christ, mga kapatid. He bore our sins on the cross of Calvary. He died for your sins and my sins. He was born to die in order for us that are dead in His spirit might have life. Amen? He born to die. Ipinanganak siya upang siya'y mamatay, na tayong mga patay, mga kapatid, spiritual ay magkaroon ng buhay. Amen? Kasi dati, mga kapatid, sabi po ng Bible, we are dead spiritually. Tayo po bilang isang tao, meron po tayong component, tatlo po yan. We have the body, the soul, and the spirit. Ito po yung nakikita lang natin at ito po yung pinaglalaan natin masyado ng pansin, lalo na ng tao sa sanlibutan. Yan po yung binibilihan, lalo na mga kababaihan. Binibilihan ng lotion, foundation, palitada, amen? Siyempre, parang po niya, construction, may foundation, may palitada, amen? Amen? Right? Pero yun yung mas lalong pinag-iigihan, lalo ng sanlibutan, mga kapatid, inaayos. I'm not saying, mga kapatid, that is wrong, amen? Pero yun yung nakikita, that's the physical body, that's our flesh, that's our katawan, mga kapatid, physical, amen? Amen? But we have here inside, the real us. Yun po yung ating kaluluwa. The flesh, the body is word conscious. Word conscious, kaya katawan natin, conscious tayo. Ay, so, conscious ka. Di ba? Alam mga babayan, minuto po kasi sa amin. Ang dami mga pangontra sa kapangitan, di ba? Pero kami mga lalagay, kompetente lang kami, man. Ganoon na content? Ayos na. Word conscious, but the body is self-consciousness. Self-consciousness. Kaya nga pag wala na yung kaluluwa mo doon, wala ka nang urirat, kapatid. Amen? Hindi ka na conscious sa iyong sarili, wala na yung kaluluwa mo, kapatid. Amen? But the spirit is different. Right? Do not interchange the spirit and the soul. Magkaiba po yung espiritu. Okay? Ang tao po, nang siya po ay nabuhay, meron siyang kaluluwa, binigyan mo siya ng espiritu ng Diyos. Pero ang tao, dahil siya ay unsafe, ang kanyang espiritu ay patay. Ano magagawa ng patay? Wala, di po ba? Amen? Ang tao pag nasa kabaong, pwede mo ba yung mapakain? Pwede mo natin mapakain? Kahit ang mga, ayun pa mga nasa likod, medyo mainit yan kasi kulang ng aircon. Sana nga, pumunta kayo dito sa harap eh. Pero okay lang din, para maramdaman nyo, para magdagdag kayo, pero malagyan natin ng aircon. Ayan na. Kaya next time, ganun ko, iuro mo sa likod pa. Ano guys? Yeah, mga kapatid. Kaya kahit gaano pa ang tao kahilig niya sa pagkain ng siya'y buhay, pag siya patay na, pakainin mo din ang kakain. Wala na kasi po yung gusto niya, wala na yung kaluluwa niya doon. Eh mga Pilipino, hipokrito, yung pinggan, kaninong pagkain yan? Ewan ko lang, pag bumangon niya kumain, magtakuhan din naman kayo. Di ba nga pagpatay, meron pa siyang pagkain, di ba? Nilagyan pa ng prutas, nilagyan pa ng pagkain. Di ba? Eh lalo nung kami po, mga bata kami, mga kapatid, eh mga tradisyon ba? Ano ba, pag meron kami mga namatayan, mga kapatid, pagkakain kami, may pinggan pa sa tabi mo, kanino po ito? Ay, lolo mo yan, hindi rin. Sa tabi ko. Makain pa siya. Natabi ko ba ba? Hindi mo sa inyo na. Ewan ko lang pag gumalaw yung kutsara ko, hindi rin naman magtakuhan, di ba? Kasi nga hipokrito, mga kapatid. Naunawaan niyo po yung mga kapatid. Ibinubuhay ang isang bagay, diba? Wala naman sa katotohanan, di ba? Wala na yan, hindi na yung babangon, kapatid. Hindi na yung magre-react. Kasi wala na po yung kanyang self-consciousness and that is the soul. Amen? Okay? Yan po yung immortal ang kaluluwa po ng tao. Ang katawan, nabalik sa lupa kung saan nanggaling. Sabi ng Biblia. Pero yung kaluluwa mga kapatid, yan po yung pupunta sa internal na lugar ng santre-depre ng tao. Kung langit yan ay save, amen? Kung save yan, langit I should say, amen? Kung unsave, save yan, no? Amen? But the spirit mga kapatid, yan po yung God's consciousness. Word's consciousness, self-consciousness, and then the God's consciousness. You will be conscious about God mga kapatid if you are already saved. Kaya nga ang tao, wala silang consciousness sa Diyos.
Kaya wala silang consciousness sa salita ng Diyos. Wala silang pakialam sa ganitong pagtitipon, mga kapatid. Wala silang pakialam, mga kapatid, patungkol sa salita po ng Diyos. As long that they are living, that's what they believe, mga kapatid. Amen. Kaya it's all about their flesh, ang kanilang iniisip, because their spirit is dead. But the moment na tayo po ay nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, the Holy Spirit of God came into our hearts, our spirit become alive. Amen. Our spirit became alive. Nabuhay ang ating espiritu. Kaya ngayon, nagkaroon ka na ngayon ng consciousness patungkol sa Diyos. Amen? Kaya yun po, nagkaroon po tayo ng connection sa Diyos sapagkat nabuhay na ating espiritu, mga kapatid. Amen! Amen! Kaya nga ngayong ikay ligtas na, tanda, you and me and all of us have been part of the sufferings of Christ in His crucifixion because of your sin and my sin. Ngayon ikaw ay ligtas na. You ought to remember that you have been already crucified with Him on the cross. Amen? Alalahanin po natin na ipinako na ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, you ought not to be living in the life of sin anymore. Amen? Na dapat iwasan na natin ang kasalanan. Do not live any longer in sins. Kaya meron tayong awitin, mga kapatid, pag ang tao po'y nakakilala sa Panginoon, di po ba, amen? It was the grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. The place I used to go, beer house, I go there no more. The place I used to go, sinihan, I go there no more. The place I used to go, inuman, I go there no more. It was a grand day when I was born again. Amen? Amen. Okay. The song I used to sing, I sing them the word. The song I used to sing, I sing. Spaghetti pababa, pataas. Amen. I sing them no more. The song I used to sing. Tama na yan! Nakla na! I sing them no more. It was a grand day when I was born again. Amen? The words I used to say, I say them no more. The words I used to say, I say them no more. The words I used to say, I say them no more. It was a grand day when I was born again. Amen? Dapat nagbubunga ng pagbabago ang ating buhay sa ikaw ay ipinako na doon sa cross. Amen? Ay, naligtas na, kapatid. Ngayon, you should not live any longer in sin, mga kapatid, sapagkat tayo na po'y ipinako na kasama ni Kristo. We have no control with ourselves anymore. Do you remember those people on the cross of Calvary with the Lord Jesus Christ? They have no control of themselves. Amen? Amen? Tayo din naman. May minsan kasi mga Kristyano, pinipilit mo buti yung pagkapako. Simba ka linggo ngayon. Hindi, di mo na. Meron ba? Ayaw ipabuhay pa, kapatid, yung buhay na ibinigay ni Kristo sa kanila, kapatid. Okay? The Lord Himself was the power over life and death. The Lord Himself, Jesus Christ, who was the power over life and death, waited until the right time that He needs to give up the ghost. He waited until the right time on the cross of Calvary, kapatid, and the 6 hours, sabi ng Bible, tanghaling tapat, mga kapatid, sa tirik ng araw, siya po'y inilagay sa bundok ng Golgotha, the Mount of Skull, and the people is watching there. Him there. The people wagging their heads. But Jesus Christ waited. He waited for the right time, mga kapatid, amen, to give up the ghost. Amen? Amen. Nagantay siya, mga kapatid. Okay? Nagantay siya. Sabagkat merong itinakda ang Diyos para sa kanya, para kanyang i-give up ang kanyang espiritu o ang kanyang buhay. He never complained nor retaliate, but He totally submitted and humbles Himself. Hindi siya nagreklamo dun sa krus, mga kapatid. Dapat ganun din tayo, walang pagre-reklamo. Ano ba pagre-reklamo natin? Pupunta na tayo sa langit. Amen? Amen? Ano pagre-reklamo natin? Pupunta na tayo sa langit. Are you saved? Amen? Kung tayo po ligtas na, ipatutungo na tayo sa langit, ang nais ng Diyos, baguhin ang buhay natin, magre-reklamo tayo. Hindi ba napakaganda ang dating ama ng tahanan, Sumeron, ang dating ama ng tahanan, lalakero, grabe naman yun. Oh, brother. Tarang ba gano'n? Tatay na lalagiro pa, diba? Lalagiro, mga barkada niya, mga manginginom kasi, right? Amen? Ang dating ama ng tahanan, mga kapatid, na kung saan, nandyan sa labas, lagaman ng inuman, pero binago ng Diyos, mga kapatid, ngayon ay nagpupuri na sa Panginoon. Amen? Ay, wala na sigurong pinakamasaya, kundi yung kanyang asawang lalang babae, di po ba, amen?
hindi ko lang maunawaan ko ang asawang babae, di pa mo siya masaya. Nakita niya ang asawa niya lalaki nagbabago? Yan, amen? At yung asawang babae, ganoon din, mga kapatid. Dati naman, mga kapatid, ng kanto, madaling araw pa lang, naging-pagkismisan na. Grabe naman yung kasama niyang kanyang kamarites, ano naman? Pero ngayon, binago ng Diyos, imbes na marites testimony na siya, amen? Amen! Nagte-testify na siya patungkol sa gawa ni Kristo sa kanyang buhay. Sino ba naman magulang, kapatid, amen, ang tatanggi at aayaw pag nakita nila ang anak nila ay nakatayo na yan, ahawit para sa Panginoon, amen? Nakakalungkot naman pag ang magulang pag magpipigil, huwag ka lang magsimba yan, ayaw ko na kumakanta ka dyan sa simbahan. That's devilish. That's devilish, amen? Ang laki ng pananagutan ng mga magulang, mga kapatid, sa Diyos, mga kapatid. Pag ang mga magulang, ang dahilan para ang mga anak nila hindi mapunta sa kalooban ng Panginoon, amen? Yes, that's devilish. May sabi ng Bible, mga kapatid, the kingdom of heaven is for children, eh. Suffer not to come unto me, sabi ng Panginoon, huwag niyo silang pigilan na lumapit sa akin, because if you are going to read in Matthew, Mark, I think chapter 14, if I'm not mistaken, ang mga batay nandun sila, pero pipigilan ng mga disiplo, huwag kayo nalapit, mga maingay kayo. No, when the Lord Jesus saw the children, sabi niya, huwag niyo, payagan yung mga bata lumapit sa akin. Yung sa mga bata, ayaw natin dalhin sa church, ang gulo-gulo ko kasi. Dalhin natin, para yan ay tuturuan sila, maging maayos, amen? Bakit na naging magulo eh? Kasi pinabayaan mo maging gulo sa bahay, amen? Amen? Pinabayaan mo kasi maging magulo sa bahay. Okay? Pero salamat sa Diyos, nandiyan po sila, tinuturuan ko sila. Meron silang rules. Alam nila yung mga rules. Sino mga galing sa Sunday School, kids Sunday School dito sa inyo? Pero saan kamayin? Galing kayo sa Sunday School? Oh, dati ang Sunday School namin doon, mga duta, yun sa may kanto ko doon. Yun mga yan. Pag uulan, nauulanan po sila. Kasi tarapan lang po namin doon, mga kapatid, tolda. At pag mainit talaga, kasi direct lang tolda, baba lang po, mga kapatid. Tapos pag umuulan po sila, may hati sa gitna, kasi may ulan po doon sa gitna. Okay? Pero yan, nandun sila. Meron pong rules. Rule number 1, sit up straight. Dapat nawa po ng maayos. Kaya tuturuan sila ng maayos. Ako po, mga kababayan, dapat maayos, ganyan, hindi nakaganyan, amen? Amen? Oo. Hindi nila mailalaman ang tama pag hindi naturuan, kapatid. Amen? Rule number 2. Hands on your lap. Hands on your lap. Rule number 3. Sever your mouth. Alam ko maingay. Kaya may maingay kanina, mga titigas ng ulo yung mga. Medyo. Rule number 4. Listen to your teacher. And rule number 5. Smile. Kita mo yan, pinasiper tapos smile. Parang hirap yata, di ba? Parang hirap ang pinagpapagawa sa amin dito. Sever your mouth, tapos kaya meron silang mga icon incentive, yung mga behavior, binibigyan. Pero yung mga hindi, pag hindi nila natapos yung activity nila, sabi ni Ma'am Dea, pag hindi mo natapos yung activity mo, hindi ka uuwi. Nakapuran nila, kapatid, ang kanilang activity. Okay? Ibig sabihin, mayroong mga bagay na hindi natin kinasanayan dati, pero ngayon nandito na tayo sa Panginoon. Sanayin natin ang ating sarili because we are already crucified with Christ. Amen? Minsan ipinipilit pa natin, gusto natin, kapatid. Tanong. Okay? May meron nagtanong sa akin, mga kapatid, Pastor, ay talagang mahilig ako manigarilyo. Paano ko ba ito matatanggal? Sabi ko, ay dapat tanongin mo, gusto ba yan ng Diyos? Gusto ba tayo ng Diyos? Ikaw nakakalam anong sagot yan. Kung gusto yun ng Diyos, ay ibang Diyos ang nakilala mo. Amen. Kasi as far as I know, the last time I checked, my God, amen, my Bible says, mga kapatid, that the Lord wanting us to alagaan natin ang templo ng Espiritu ng Diyos. Amen? And that's our body. Amen? Kaya hindi natin lagyan, mga kapatid, ng usok ng sigarilyo. Okay, para sulit mo, kapatid, punta ka na lang kaya sa tambutyo, mga kapatid, ng kubota. Libre pa. Amen? Hindi ka pagagastos, amen? Kung gusto mo rin sirain ng iyong liver, punta ka na sa tambutyo ng tren, amen? Para sulit na, para minsanan ba? Okay? Pero dito makita mo din, we are already crucified with Christ. Crucified with Christ, kaya nga not I already, hindi na tayo dapat ang nakikita. Hindi na yung ating sarili, hindi na yung katamaran natin, kundi yung kapangyarihan ng Diyos sa ating kapatid. Amen? It is the power of God that must rest in us because we have already Christ in our heart. If you are crucified with Him, we are in Him, and He is with us. Therefore, we cannot be parted. We cannot be parted, sabi ng Bible, with Christ. You see that word with? Amen?
with, kasama natin po siya. It means to say, hindi po tayo pwedeng mapahiwalay na sa Kanya. Amen! Amen! Tayo lang ang humihiwalay sa Diyos. Kaya tayo ang lumalayo sa Diyos. Because God, tandaan po natin, is constant. He is absolute. He stays the same. Amen? Tayo po kasi mga kapatid ang nagbabago. Tayo po ang nagbabago na appreciation sa Diyos eh. Pag tayo ko'y pinagpapala, nandyan tayo. Pag hindi na ibinigay, hindi na ako gusto ng Diyos. Hindi na ako gusto ng Diyos. May paano na lang mga kapatid, ikaw na lang ba? Kaya minsan inisip kasi natin mga kapatid, it's all about us now. It's not all about you, it's all about God. Amen. Kaya na tayo but Christ. Hindi tayo pupunta dito, it's about us. Ako'y pupunta, ako'y magbibihis ng maayos at makita nila ako'y raram pa doon sa parang ganda-ganda ko. Wow! Hindi rito tayo nagbibisa ng tama because of God, amen? Pambihira, birthday na anak ni Brother Jericho, pambihira na, grabe naman. Talagang Reynang-Reyna, kasi Reyna ang pangalan eh, amen? Sana yung tatay din, mag-birthday dito, di ba, amen? Ay, bukas, meron tayong kayo siya. Babawi daw siya bukas, kapatid, amen? Magdala daw siya ng mga iinom. Kape? Ay, talaga kayo, masyado kayo eh, kape. Oh. We cannot be parted from Him. That's why we ought to be where He wants us to be. Amen? Kaya kung tayo crucified na kay Kristo, hindi tayo pwedeng mapahiwalay na sa Kanya. Dapat kung nasaan siya, nandun din naman tayo, kapatid. Amen? Amen? Kung tayo mapahiwalay sa Kanya, sapagkat siya na, kapatid, ang ating ibinubuhay. E kung lalayo ka sa buhay, di mo ba? Paano po yung, hindi po ba't pagiging nag-charge ng cellphone pag lobat na lobat yan, di po ba? Anong ginagawa mo? Dinadala mo yung saksakan doon sa cellphone mo? Ang ginagawa mo kapatid, di ba ikaw nalapis sa saksakan? Di ba ikaw nalapis sa saksakan? At dahil nalalayo ka sa saksakan, ginagawa mo, gumagawa ng extension. Para may dugto. E dapat ganoon din naman tayo sa Diyos, kapatid. Huwag nating payagan na tayo ba'y mag-detach sa Panginoon. We need to strive that we are always attached with God. Amen! Na hindi matanggal ay yung connection natin sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, ang Diyos ay laging nandiyan sa atin. Pero kung tayo po ang sumasadyang lumalayo mamalin, anong magagawa ng Diyos sa atin? Not I, not you, but Christ. Number 1, because what? We are crucified with Christ. Number 2, sabi ng Bible, Galatians, balik po tayo ulit doon. Sabi ng Bible, usahin natin, pag sinabi mong tigil, ready read. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Tigil. Sabi ng Bible, but Christ liveth in me. Number 2, we ought to be committed unto Christ. We ought to be committed unto Him, to the one who is giving us life. Amen? Amen! Sabi ng Bible, kapatid, Christ liveth in me, and the life which I now live, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself to me. Mga kapatid, ang ating commitment dapat sa Panginoon, mga kapatid, hanggang tayo po'y kunin niya. Amen? Hanggang tayo po'y kunin ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya ang mga tao ngayon, wala nang commitment eh. Nawawala na yung kanilang commitment. Kaya nakakalungkot ngayon mga kapatid. Kaya makita niyo po, wala mga kabataan ngayon, di ba? Wala pang kalang-alang sa mag-aasawa, di ba? Talagang kumasa na sila para kaya nila mag-asawa. Ang ginagawa mga kapatid, mayroon mga trial and error na. Mga kapatid, hindi po yan aya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. We need to commit, just like the song that being sung a while ago, mga kapatid, we need to be committed in doing right. Kahit ang iba hindi ginagawa ang tama, dapat committed ka pa rin. If you are, kaya nga, dito makita, di ba yung mag-asawa? Ano sabi nun sa mag-asawa? Anong pangako sa kanila? Till death? That's commitment. Till death do us part. Ngayon mga mag-asawa at mga hindi pa nag-asawa, isang araw meron pong mapapatong sa inyo, amen? Pero si Ma'am Jane ay kontento na siya, amen? Talagang brother Teresuro yun. Pero si brother Eric ay nagpipray pa siya. Brother Eric ay nagpipray pa daw po siya. Hindi pa daw pinapanganak. Till death do us part. Ano yun po, pag-aasawa kasi tandaan niyo po yan. Parang kang bumili ng lupa. Pag bumili ka ng lupa, kasama yung talahid, amen? At minsan may ahas din, amen? At meron pong daga, amen?
Ayan ang ginagawa, nililinisan yung talahin. Amen? Tinatanggal, mga kapatid, inaalis at pinapatay yung hindi nararapat. Amen? Ganon din pag nag-asawa ang mag-asawa. May mga bagay na ayaw tayo sa isa't isa. Pero sa tulong ng Diyos, mga kapatid, magugustuhan natin ang isa't isa pag tayo binabago na ng Diyos. Amen? Kami nag-asawa ng aming pong asawa, sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Actually, sabi ko nga po, because I'm a backslider, wala ko sa kalooban ng Panginoon. Hindi kami nagsimula ng tama. Mas marami pong mga hindi pagkakaunawaan. Pero salamat mga kapatid na ako po ay naabot uli ng Diyos. Nasa Laguna na po kami that time. At doon, unti-unting binago ng Diyos ang prinsipyo namin mag-asawa. At doon, unti-unti mga kapatid, na lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Because we have one God. Amen? Kaya nga, ang mag-asawa, magkaiba po orientation na yan. Sa iba kayo lumaki, di ba magkaiba kayo, di po ba? Ibang pamilya kayo nakatira, ibang pamilya kayo lumaki, di po ba? Amen? Kaya yung asawang lalaki, mga kapatid, minsan tama. Yung asawang babae, laging tama. Amen? Minsan lang tumatawa yung asawa. Yung babae, laging tama. Ibig sabihin, pahiwalay sila. Pero kung merong isang Diyos, mga kapatid, na pinaglilingkuran, the more the relationship of the father moving closer to God, and the more the relationship of the mother or the wife moving closer to God, the more the relationship of the husband and wife moving closer together. Right? Amen? Do you understand me? Amen? Kaya mahalag na po yun, kapatid. Siya ang nagdudugtong sa atin. And that's commitment. Hindi dahil mahirap, ayaw na natin, kapatid. Amen? When we say about commitment, it's not about your convenience, kapatid. Amen? It's all about our conviction. Amen? Ang pagturo ng tama ngayon ay mahirap na, pero hindi dahil mahirap na ipayagan na lang natin gawin nilang mali. Amen? Iyaan mo na. Basta pa naman hindi. Makatututuri yan paglaki. Ay naku, kapatid, naglalagay ka mga batang maliliit mo. Hanggang 7 years old yan, mga kapatid. Tanda mo natin. Wala po yan, parang blankong papel. O, parang blankong papel. Coupon ban, blanko. Tayo naglalagay. Until 7 years old. Pagdating ng 7 years old, kapatid, lahat ng mga bagay na tutunan nila, mga kapatid, yan po stable na. Amen? Mahihirapan mo ng bawiin, kapatid. Amen? Kita mo yan, 1 year old pa lang ang hawak cellphone. Hindi pa marunong magbasa yan. Cellphone ang hawak. Mahihirapan ang turon magbasa yan. Kasi bakit? Abi, natutunan lang si mga kapatid. Buti sana kung yung mga pinapanood yung educational ba naman, di ba? Amen? Hindi rin naman. Ang pinagpapanood lang din naman, mga kapatid, kung atong mga bagay. Mga kartong-kartong, kaya buhay ang kartong-kartong ni Batman. Parang karton din eh. Ay, yung pinagpapanood niya. Diba? Ay, napaganda mga kapatid. Ang ating mga anak ay natuturuan na sila ng tama habang maliit po sila. Amen! And that is commitment! Amen! We are to be committed in teaching our kids about what is right. Amen! Kung anong tama. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Nung araw, hindi man ako katandaan, sabi ko nga po sa inyo. Gawin ng Panginoon, ako'y tumandaging gaya ni Tatay Jose, 90 years old. Kahit 91 lang, okay na. Amen? Gaya, alam niyo po mga kapatid, nakita yung pagbabago ni Niresyon. Eh dati, matyaga pa sila magturo sa atin. Pero ngayon, wala na rin katyaga-taga. Sa pagkain nun, mga kapatid, parang ang laging tinitraining ng sundalo. Pagkakain ka, lumuya ka. O, ingin ang bunga mo. Kukutsara, o, ingin ang pinggan mo. Siyempre, matagal kang kumain. Ba't ang tagal mong kumain? Pinong yung isang pain na naman, binilisan mo. Tapos ka na. Eh, bakit ang bilis mo kumain? Bakit? Di wala sa kaluluga. Pero at least, mga kapatid, kinatatakutan ka. Amen? Nag-iingat ka lang iyong galaw. Ngayon, wala nang kinatakutan mga bata. Wala na. Oo. Wala silang kinatatakutan. Pero pwede natin maibalik yan sapagat merong commitment ang Bible na tayo po'y maturuan ng tama. Amen? We are already crucified with God. We are to be committed unto Him. We need to live a holy life for the Lord. Christ suffered and died for us because He is committed for His mission to give us salvation. Ipapaano na lang kung ang Panginoon sabi niya, ayaw mo na! Itigas sa mula niyo, ayaw mo na! But praise the Lord. What did He shout at the cross? What did He shout at the cross of Calvary? Father, forgive them for they know not what they do. Yun po nung ako pinasa Goldilocks. Meron pong kami dyan, mga taga-Canada. Galing ng Canada, nag-breakfast po sila doon. Senior, eh siyempre magpapadiscount. Eh siyempre nahingi ako ng ID. Gaya, inalagay naman kasi doon sa lahat, any Philippine ID.
Eh, binibigyan niya kasi sa akin yung Canadian ID niya. Meron po pa kayo yan, ano po? Na ID po kasi po ilalagay natin, hindi naman kasi papasok sa system po eh. Any po, senior ID, ano po, basta Philippine issued ID. I don't have, that's only the car that I have. I am not going to, no ma'am, I'm just asking what is being as described in the law. Sabi ko po sa kanya. Sabi kung hindi ko po gawin pa, ako po mag-charge. Sabi ko, I don't own this company, I just manage it. Mamaya lumapit po yung asawang lalaki. Minsan mas maayos yung mga lalaki, mga pres po yung buso. Ay, hindi dito, meron akong driver's ID. Yes sir, that's right. Sa lahat po ng pupunta niyo po sa mundo, sa Pilipinas, sabi ko, yan na lang pong present niyo po, para mas madali po. Magkalit sa akin, sabi niya, abay, nagmumura niya ako, narinig ko doon sa crew ko, sabi niya, nung pasok ko, alam mo sir, sabi nung, bobo ka. Ganun ba? Buti na lang, hindi ako Canadian, yan ha? Ganyan ko lang, makapit. Siyempre, ako yun naman naglilingkod do. Minsan, makapit may magano eh, para ba binili ng labuhin mo, di ba, Iman? But I serve them. Because I represent my company. Meron akong committed quartet na kanta. Ako na pinapatugtog ko kasi din sa trabaho ko ng kapatid, yung tugtog sa simbahan. CD pa yan, no? Marami akong CD ko pa, yung pinapatugtog ko. Bira, nanak ko kapatid. Nakalagay doon, kanta niya. Father, forgive them, for they do not understand. Father, yung pinatugtog ko. Sana naunawa niya kasi English spoken din naman siya, man. Salamat kung Panginoon, kung tayo mo talaga kapatid ang sasagdan, sasabihin natin, mamaya paglabas ko. Hindi ba tayo ganun, di ba ba, man? Tayo po ay magbabanda, mamaya! Pag nasigawan lang, sabihan, bakit sigaw-sigaw? Well, bakit mo ako sinutuwa? Pinapakain mo ba ako? Bira, no? Layo ng utak, di ba ba, man? Ang utak kasi nasa pahay, man. Eh, yung problema doon, mga kapatid. Yung mga nagkaroon lang ng reliyon para lang sa kanilang sariling tita. Amen! Eh, nagtago ng reliyon para magkaroon lang ng 4 na asawa. Oh, that's not God. Amen! That's not commitment. Amen! Okay? Kaya dito makikita po natin, He suffered for us. We ought to be committed to the one who is truly committed for us. Ang Diyos committed sa atin. Hindi po siya umatras dun sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ang lahat ng paghihirap upang ikaw ay maligtas, ako ay maligtas, kapatid. Amen? Then we ought to be committed unto Him also. Gaya niyan, linggo na lang yung pagpunta namin ng simbahan, babawasan mo pa. Amen? Ay, ayaw ko dyan sa inyo, haba-haba. Anong gusto mo? Maiksi? Pwede iksin din yung buhay mo, amen? Minsan, pag para sa Diyos, nagre-reklamo tayo. Pero pag para sa atin, gusto mo lang ito. Amen? Nakakaya niyo po yung kapatid, amen? Okay? Ang daming commitment dyan. Pero pag gusto natin tumanggap naman, maraming pera, gusto natin marami. Pero pag para sa Panginoon, parang gusto natin i-lower down ang Diyos. Nakanawa niyo po yung mga kapatid. We ought to be committed. It must be a pledge from the heart. We ought to be committed to the one who is truly committed for us. Our loyalty must not for anyone else, but unto Christ. Pumupunta tayo ng simbahan, hindi po para kanino man. Tayo po'y narito sa simbahan because of Christ. Amen! Not for the pastor, mga kapatid. Bagaman ako'y nalulubog, ako po'y masaya. Praise the Lord, nandiyan siya. Ano naman nangyari, ba't wala siya? Oh, salamat sa Panginoon, siya'y nakabalik. Praise the Lord. And my heart, and God knows that, mga kapatid. It grieves my heart. When may mga araw hindi kita nakita, it grieves my heart. But it made me glad, mga kapatid, you are there. And you know what, mga kapatid, we need to be honest sa ating sarili. Dapat nandirito tayo, hindi para sa pastor, para sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko sa nila sa ating Sunday School, mga kapatid, I'm just helping you to lead you to Christ, to grow in Christ, to serve Christ. Amen? To serve Christ. We must strive to give Him delight because in His pleasure, He suffered for us. You see, sabi ng Bible sa Isaiah chapter 53, mga kapatid, it is God's delight to see His Son on the cross of Calvary. It is God's pleasure to see His Son, that His only begotten Son is suffering on the cross of Calvary. Then we ought to strive also. Dapat mag-strive din naman tayo, mga kapatid. Huwag struggle. Mga nag-struggle kasi hirap na hirap, struggle sila eh. They're still struggling, mga kapatid. No, don't struggle. You need to strive. Ano ibig sabihin ng strive? Magsumikap ka, kapatid. Amen! Na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Yes, we cannot do by our own might, by our own self. But praise the Lord, sabi ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do what?
Not many things, not few things, but all things through whom? Through Christ, which? Strengthen. You see, why the Word of God says which? Because Christ give us strength, and through the work that you are doing in this ministry, mabalik, it strengthens you. Amen? Gaya yan, napasali ka na sa choir. Dapat nag-strive ka, nandyan ka, lagi. Amen? Because you want to sing for the Lord. Amen? You want to sing for the Lord? Kung ikay may bahagi mo, nagtuturo, hindi ba isang araw kapatid, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, parang tinatamad ako, wala mo na tayong simba-simba ngayon. Magsumba-sumba muna kayo. Pero, sabi ngayon, ayun, ipadala nyo na lang offering niyo. Wow! Pwede ba yun? Hindi po pwede, kapatid. Dapat tayo po mag-strive. Nawala na sa akin. Nagpaalam naman sa amin sa akin. Basta pwede ba ako uwi mamaya, 9:30 kasi kulang pa ako sa tulog. Sabi ko na, mas maganda na yung kulang sa tulog. Walang tulog kaysa naman walang gising. Amen. Mas maganda na walang tulog kaysa walang gising. At least pag wala kang tulog, makakatulog ka pa. Amen. Pag wala kang gising, wala kang gising lang talaga yun. Sa langit ka nagigising. At least safe. Amen. Amen. Ako. Ay sabi ko, ate, alam mo ba kung ilang oras kami natulog? Launa na nga kami tumulog. Yung himlay. Okay? At hindi pa agad nakatulog, alas 2 na. Tapos gigising pa madaling araw. 4 o'clock, babangon na. To prepare ourselves. I want to prepare myself. I cannot stand before you, mabutid. Amen? Kung hindi ko naman ipiprepare ang aking sarili. Amen? What's that? That's what we call we strive because we are committed. Ang estudyante, di ba, mabutid na committed sa pag-aaral? Yan po ba sasabihin niya, ay naulan naman, hindi na ako papasok. Nag-aabang yan, mga kapatid, yung iba, mga tinatamad, nag-aabang ng announcement ni Mayor. Mayor! Binabanatan tuloy ni Mayor, Renard, college ka na, hindi ka kinder. Minsan kasi umaasal parang kinder. Graduating na nga, Mayor, may pasok ba? Pero yung estudyante, excited, committed siya, mga kapatid, di po ba? Pag mamaya kukulog-kulog yan, dapat hindi tutuloy yung kulog, amen? Dapat hindi tutuloy yung ulan, I should say, kahit magkulog-kulog, di ba? Committed siya amen? Lalo pag meron siyang responsibility, di po ba? Amen? Ganon din dapat tayo sa Panginoon, amen? Hindi ba ikaw din nagtatrabaho, nagsabi ka pa sa boss mo, boss, hindi mo na ako sisimba, may naulan Pero dapat may sahod ako Wow. Di mo kang pumasok, huwag ka nang bumalik kay kailan. Sabi ng boss mo sa'yo. Sabi ba, di ba, online na lang kasi El Nino? Wow. Kapal na mukha yan, man. Ang laki ng sinasahod, online na lang daw. Ano mga utak na mga ito? Ano pwede mga kapatid? Ay, asan ang utak na mga yan, mga kapatid? Wala sa ulo nila utak nila, nasa siko. Pero salamat mga kapatid, inayos tayo ng Diyos. We are to committed. No, we will suffer. Amen! Salamat si Kristo ay committed po siya kahit nag-suffer po siya para sa aking kapatid tayo, kaunting extended lang ng oras, takol lang. Kapatid, if you are sacrificing to go to Jesus, just do it. If you are saying, I did the sacrifice to come to church, though I suffered, just do it. Just do it. Just go. Amen. Until one day, your suffering becomes your satisfaction. Amen. And you will be saying in your heart, I was glad when they said unto me, what? Let us go to the house of the Lord. Amen? Amen. Ngayon ba sa inyo, nagsasuffer Hindi po ba? Ang tingin na sa akin, unan Amen? Parang ka nang binibitinan ng mga jablita sa iyong mga mata. Tapos, hahanginan ka pa ng konting hangin ng eto. Tulog na. Kapatid, mag-strive ka naman. Antok ka na nga. Doon na lang, para kita nyo lahat. Mga Christian, di ba pag kayo nadunood? Lalo pag gustong-gusto mo laban ni Pacquiao, di ba? Sino bang inaantok na nanood sa laban ni Pacquiao? Hindi ka nga nakasandal Ganyan parang gusto mo ikaw sa mundo di ba? Pamatang nihirata ka! Sa church, inaantok ka, ganun ka pa, umupo. Naka-slouch ka pa. Alam niyo kapatid, naranasan ko rin yan ako nakaupo. Inaantok din ako, pero hindi ako nasandal.
Eh, pag alam mo ako inaantok kapatid, ganyan ang aking upo para hindi ako matuluyan. Amen? Eh, nagbubuklat ng Bible. Mamaya yung Bible na sa baba na. Laglag na yung Bible. Sa Bible ko. Kinuha yung Bible ko. Yan na sa baba. Laglag na. Mag-strive ka kapatid. Amen? Right? Samparin mo katabi mo. Para mag-ising ka kapatid. Iwan ko lang. Ginagawa natin simple, kapatid, practical. Para maunawaan natin yung commitment natin, dapat nag-i-strive tayo. Hindi dahil madali gagawin natin. Nagagawa natin ng madali, kapatid. Bakit nagagawa natin kahit mas mahirap? Amen? Because we do it for Christ. We want Christ to be delighted of our doing what we are doing. We want Christ, kapatid, to be pleasured of what we are doing. Because that's the purpose why God created us for His honor and for His own glory. Amen? For His only pleasure, sabi ng Bible, dapat siya ang napiplease natin. We are not men pleasers, we are God's pleasers. Amen? That's why I preach, mga kapatid, I do not want to please you, I want to please God. That's why I preach the whole counsel of God. Masaktan ng masaktan, tamaan ng tamaan, because what I want to be pleased is my God. Amen? It's my God. Kung tinamaan ka, mga kapatid, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Amen? Okay? Yan ay mensahe sa'yo ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo magpatama, may tama ka, amen? Yun po yun. Yan sabi ng Bible, Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy endured the cross, despising the shame, and sat down on the right hand of the throne. You see that? Who for the joy, sabi, kagalakan ng Panginoon, kapatid, na siya po'y mapahiya para sa iyo, para sa atin. Tapos yung magpunta ng simbahan, nahihiya tayo. Saan ka pupunta? Yan lang. Bakit nakabihis ka? Wala, huwag mo pa yan. Ano yung hawak mo? Libro lang yan. Nung lasinggero ka, wala kang iya, may hawak mo punta doon, man. Pre, syempre! Biro, lumik ako. Dapat ngayon, kapatid, nasa Panginoon na tayo. Huwag na nahiya. Hawak natin Bible, kapatid. Ano yung hawak mo, Bible? Saan ka pupunta ako sisimbahan? Yan sa Christian Bible Baptist. Amen? Sabat ako'y natututudyan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, naging kagalakan ng Panginoon yung kanyang kahihiyan. He was displayed there, kapatid, on the cross of Calvary, ang kanyang kaubaran, because He loves you, and He loves me, and He is committed, mga kapatid. Now! Ang bilis nating bumitaw. Ang bilis mawala yung ating commitment sa Panginoon. Now, He sat down the right hand of the throne of God. He is committed to finish His mission for our salvation. Because there is no other way. Wala nang ibang paraan para tayo po'y maligtas. It cost the life of God. It cost His blood to be shed on the cross of Calvary. What then causes you not to be committed to Him who suffered for your sins? If He is committed enough, mga kapatid, to suffer for us. Now, the question is, what causes you not to be committed to the one who is committed to suffer for you? To suffer for you. Ano yung maging dahilan natin, kapatid, para hindi tayo maging committed sa Kanya na committed sa atin? English po yung committed, ha? Hindi po Tagalog, ha? Amen? Kasi pag Tagalog, committed yun. Ngayong iba kasi, committed Tagalog, eh, amen? Commitment, it's your pledge, it's your promise to God na ikaw ay magkapatuloy in spite of, amen? In spite of. Okay, dati nandito ka na ng linggo ng hapon, tapos bigla kang nawala. What causes you? What hinders you? Bakit? Anong dahilan? Dati nakakadalo ka na ng prayer meeting, bigla kang nawala. Bakit? Anong dahilan, kapatid? Anong nakapagpipigil sa'yo? Mayroon ka bang mas maiging bagay na natagpuan kaysa sa kay Kristo? Kapatid, sabi ko sa inyo, kung mayroon mong dahilan ngayon na yung para nilalayo ko sa Diyos, iwanan mo yan, kapatid. Eh, paano yung pastor? Yung asawa ko yun. May bahala ka. Diba? Diba usapan na yun? Ano rin? We need to be committed. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, he wants to strive, mga kapatid, to win Christ. Philippians 3:8. Basahin niyo po ito. Philippians chapter 3 verse 8. Kung kayo mag-alala, tatapusin ko na po dito. Okay? Hindi ko na itutuloy sa number 3. Balik kayo mamayang hapon. Baka makapiyawan natin mamayang hapon. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 8. Ready? Yea,
doubtless, and I count all things but loss. Si Pablo po nagsasalita dito. I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but that I may what? That I may what? You see, Apostle Paul, he wants to win Christ. What does it mean? He wants to impress Christ. I counted yung mga bagay na tinatangkilik ng Apostol Pablo, kayamanan, karangyaan, posisyon, mga kapatid, pagkakilala ng tao sa kanya, kasikatan. Sabi niya, I count them by dung. What does it mean, dung? Dumi. Inari kong suwal, sabi niya, for the excellency, para maitaas ko si Kristo. That I may win Christ. Yung action ba natin, yung ginagawa natin, decision natin, is that to win Christ or to lose Him? Dapat yun po yung ating pong decision, kapatid. Amen? We need to strive to win Him every day of our life. Kaya yung ginagawa po natin, napipilis natin ang Diyos. Nalulugod ba natin ang Panginoong, kapatid, sa bawat decision na ginagawa po natin? O nalulugod lang natin ang ating sarili at ating pong laman? Apostol Pablo says here, I count them but down. I count all things but loss. Yung mga bagay na tinangkilik niya sa mundong ibabaw, sabi niya, inari ko yun bilang kawalan. Salamat sa Panginoon, mabala ako'y tinawag na ko, I resigned from my job, I was already being promoted for area manager then, but I know Christ called me to be full-time in the ministry. I rendered, mga kapatid, my irrevocable resignation. Just a simple note with my resignation. Sabi ko sa nila, thank you for all the years working with this company. But God called me full-time in the ministry. I am now tendering my irrevocable resignation. Respectfully yours, Arnett Pilar. I want to put this irrevocable. What does it mean irrevocable? Hindi na pwede magbago. Kasi baka mamaya, o-offeran pa nila ako ng hindi ko pwedeng tangihan. Kasi nabi ko irrevocable. Baka mamaya kasi offeran pa nila ng isang bagay na kung saan pwede pa akong mataya. That's why I put there irrevocable. And I know my God is going to provide for me. Amen? Kaya nga, kung ating ginagawa ba ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, we give glory to God. Pababayaan ka ba ng Diyos, mga kapatid? To whom are we committed? Our lives must be a life of striving to win Christ Ismael. Kaya sabi ko sa we are not men pleaser. We are God's pleaser. Amen? We need to strive to win the smile of Christ. To whom are we committed with? Kanino tayo committed, mga kapatid? If we are committed unto Christ, we are loyal to Him. Amen? We are loyal to His church. Amen? We are loyal to His word. Amen? We are loyal to His man. Amen? Kaya nga the closeness of our relationship with Him speaks about our deep commitment unto Him. The closeness of our relationship unto Him speaks about our deep commitment unto Him. Yung gaano kalapit ng relasyon natin sa Diyos, sa Kanya, kapatid, nagsasabi kung gaano kalalim ang commitment natin sa Kanya. Amen? Amen? Nananin po, kapatid, amen? Kaya, kung gaano tayo kalapit, mga kapatid, ay ganoon din naman po kalalim ang ating pong commitment sa Kanya. Our commitment is not unto this world, but unto the Lord. Not unto sinfulness, but unto holiness, my friend. Amen, brethren? Amen? Dapat hindi na sa kamunduhan, hindi na sa kasakalan, inalis na tayo ng Diyos yan eh. At nais ng Diyos, mapamuhay tayo ng meron pong kapurihan sa Kanyang banal na pangalan. Amen? It's not I. It's not me. Not you, brethren, but Christ. But Christ should be glorified in our life. Amen? Let us not forget, we are already crucified with Him. Huwag mo nang hubuting yung pako, kapatid. Crucified na tayo. Anong gusto natin? Unsaved na naman tayo. Pupunta naman tayo sa impyerno. Praise the Lord. Hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Amen? Pero anong nawawala? Yung ating pong pagsasama. Yung fellowship natin sa Diyos. So gusto natin ka-fellowship. Sinong gusto natin ka-fellowship? Hindi mo ba't yung nasinggero ang gusto niya ka-fellowship yung nasinggero din? Amen? Yung drug addict kapatid, sinong gusto niya ka-session, mga butet? Siyempre, alam naman yung mga nagbabible sa atin. Makipag-session nga ako sa mga nagbabible sa atin. Hindi Anong gusto ng ka-session yung drug addict? Siyempre, drug addict din, amen? Amen! Yung kismusa, sinong lalapitin niya? Kismusa din. Kasi wala namang pakinabang, kung kismusa yung kausap niya, di ba? Nandun siya masaya. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. Kanino tayo masaya? Siyempre, una sa Diyos at sa mga anak ng Diyos.
Ang gusto natin ka-fellowship mga anak ng Diyos. Hindi ba tayo masaya pag pupunta tayo ng simbahan, makita natin yung mga anak ng Diyos? Ang pupugit, ang gaganda. Amen? Okay? Nakita natin mga anak ng Diyos ng real kapatid. And we fellowship with each other. We greet one to another. Ay, salamat sa Panginoon. Nandito po kayo. Ay, salamat sa Panginoon. Bumalik ka pa. Huwag ka nang gano'n. Kundi tayo po ay we exhort one to another. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa mga kapatid. Ang kalandi, pag-aalis, parang palos. Ay, may manalangin sa pangalan ni Jesus. Para po, may nag-aantay po nakagati. Wala pang amin eh, nandun na nagpapara. Maganda yung brad, mamaya. Sis, mamaya, balik pa mamaya. Kita-kita tayo, ito, pabalik mo hindi. It must be our joy to fellowship with our brethren. Amen? Because Christ is committed unto us, we must be committed also unto Him. Amen? To you, brethren, tayo po ba'y committed? Salamat sa Panginoon, kapatid, kami po'y dumaan sa mga matitinding pagsubok din naman. Pero sa buhay ng Panginoon, because Christ is committed, I want to be committed unto Him. I want to be committed unto Him. Kaya sa amin po mga anak, I am committed with them, kapatid, to put them in the will of God. Kaya sa amin po mga anak, kung kayo ang sasala ang buhay, sabi ko, wala akong karapatang tatayo sa harapan para magturo. Ano po yun, kapatid? Kung kayo ang sasala ang buhay, but I'm not saying that to do things for me, but to do things for their own, mga kapatid, to give glory unto God. Amen? Amen! Number one, we are crucified. Number two, we ought to be, since you are already crucified, you ought to be committed. May number 3 pa yan, pero mamayang hapon nabalik ka. Amen? Tayo po'y magsipag tayo. Handaan natin, mga kapatid, even the cry and proclamation of the first Baptist preacher, John the Baptist, he said in John 3:30, John 3:30, he must increase and I must decrease. You see that? Ibig sabihin siya may kas. Siya dapat ang makit sa buhay natin. Si Kristo. Because we are already crucified with Him. Amen? Dakilang Diyos. I did my best, oh God, this morning to preach your word, to challenge your people. I don't want to hurt them, oh God. I just want to be a help. I just want to be a help for them to appreciate your greatness unto us as your dear children. That we are sinners saved by grace. Salamat po, Panginoon naman sa inyo pong mga salita. Namin pong pinagbabatayan para sa aming ikatututo, para sa aming ikakaayos, para makapagbigay ng lulhati sa inyong pong banal na pangalan. Kapatid, by the piano plays this morning, when I come to the Lord, are you committed with whom? The question today is, to whom are you committed? If you are committed with Christ, you will not depart from Him. Ibig sabihin, hindi ka mapapahiwalay sa Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang gusto sa iyong buhay, kapatid. Now we are here this morning because of His commitment. And we are here this morning, my brother, because of His love, because of His mercy. And we must be here because we are also committed with Him. We must also be committed with Him. Wala naman tayong pwedeng may turo sa Diyos, kapatid, at sisihin siya na hindi siya committed. No. He is always committed. He is always long-suffering for us. Let us be committed unto Him. He is committed unto us. Let's talk to God. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpapala muli sa amin po, Panginoon. Nakita niyo po inyo pong mga anak, bending their knees, oh God, to make a commitment for the message today, Panginoon. Kayo po nakakaalam at nakakatalastas ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang bigay po, Panginoon, ng conviction for the commitment that they have promised unto you, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang lagi siyang kumilos, lalo po siyang biyaya. Dalangin ko po naman ito sa salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. And all the people said, Amen. Go back to your seat. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon. Are you blessed? Amen? Amen. If you are blessed this morning, mabutid, you will be blessed more this afternoon. Amen? Kaya kapag kasama for our afternoon service, 1:30 po yung mga young people, for our Baptist Youth Fundamentalists, and 2:30 for our afternoon service. Sige po, tayo magsitayo. Tayo po ay mawit. Amen? Kala ko, uwi na si Brother Jerry. Okay. Narangan mo yung paano pag hindi nakapagkanak yung buntis eh. Are you blessed, amen? Amen. Sige, ulitin natin. Thank you, Lord. Let's sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy grace, salvation, so rich and free. Salamat po sa inyong presensya, especially po sa mga bisita po namin. Nawa po, hindi po ito yung first time, kundi ito po yung panimula po ninyo at pagpapatuloy na paglago sa Panginoon. Amen? Ay manalangin namang Diyos naming nasa langit. Thank you, Lord, for the great day, O God, for our morning service that you have given to us, Lord. Salamat po, Panginoon, naman sa inyo pong pagkilos at kayo po ang siyang magpala sa bawat isa sa inyong pong pansamantalang pag-iwaiwalay. Salamat po, Panginoon, naman sa mga bisita na pinagkala niyo po ngayong umaga po, Panginoon. Palain niyo po sila po, Panginoon. Kabila po ni Brother Brian, po, Panginoon, din po si Pinelia po, Panginoon, si Kuya Marshall po, Panginoon. Sa mga guest po namin, salamat po, Panginoon, naman sa inyong pong pagpapala. Sa Halandoni family po, Panginoon, salamat po. Katuloy pati kayo po ang siyang patuloy na magpalago po, Panginoon, sa kanila, sa inyo po mga salita. Dismiss us with joy in our hearts, O God. Thank you for all your people, O God. Thank you for their great spirit to receive your word. Salamat po sa ibiyaya. In all these things we pray. In Jesus' name. Amen. Thank you so much and God bless everyone. Ingat po kayo sa pag-uwi.